Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang gabi, Pilipinas! Hello, world! Samang kayong dako ng mundo naroroon. Alam kong may Pilipino at welcome namin kayo sa panibagong Saturday night edition ng Sa Panahon ng Paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito lamang sa 702 FEBC Radio TV. Ito po ang inyong host, si Benji Cruz, at kasama ko siyempre ngayong gabi ang aking partner. Yes, partner. How are you? Okay, magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Oh, partner! Yes! Good evening sa iyo. Magandang gabi din. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. At kayo ay nakikinig sa amin. Maraming salamat po ulit sa mga lagi nakikinig sa atin at lumalawak na nakikinig. Say it in real Tagalog, Benji. Mas magaling ka sa Tagalog. Lumalawin. Wow. Ang inyong pagtanggap sa amin. Yung po ay hindi lamang just a statement that we say. Kasi po, kami po ni JR, natanggap po namin ang official rating na kami po ay number 1 sa evening program. Kaya tuwan-tuwa po kami. At nakakatuwa kasi, Bench, kasi para ho sa amin, kaya namin lalo pang pinapaganda ang programa at lalo na yung mga topics is because lalo ho yung mga engagement ninyo importante sa amin. That you comment to us and of course, like, subscribe, and share naman ho ninyo para mapakinggan ng mga ibang kababayan natin. Even, kasi nga, tayo online kaya kahit saang mundo, pwede nila tayong pakinggan. So kung meron kayong natutunan sa amin at meron kayong aha na maganda, i-share din ninyo. Importante yun di ba? Kasi gusto natin na ayaw lang parang tayong dalawa lang nag-uusap dito. Ito pong programa na ito ay para sa inyo. Dahil ito po ay hindi mga usapang utakan. Not at all. Puso po talaga ito. At saka walang patalinuhan kasi hindi nga natin alam kung anong problema ng aming guest. Yun yung lalabas sa kanyang pag-iisip o bibig niya habang kinukwento niya. Hindi namin nire-rehearse to. Kung ano yung pag-discussion, dire-diretso na to. So, kung meron ho kayong gustong tanungin at maintindihan or mag-comment lang ho kayo sa, Ben, sorry, hindi ako talaga ma-memorize. Sa Living Waters Facebook page or sa FEBC DCAS Facebook page. That's right. Kaya ngayon po, kahit ngayon, pwede kayong mag-comment. Yes. At sa mga first time lang naka-tune in sa ating programa, kami po ay nasa 3rd month ngayon ng panahon ng paghilom na pinabisa. No? Parang detergent ba? At ito pong aming programa, kaya talagang pinaputiin na papanahon dahil maraming yumuyurak dumudumi sa tunay na imahen ng Panginoon. That's right. Yung pong ating pagkalalaki at pagkaibabae, alam na po natin, sinasabi yan sa Biblia, ay nagre-reflect ng image ni God. That's right. So, kaya po itong programa ay buong tapang po naming hinaharap kung paano ang ating relationships at ang ating sexualidad ay nagre-reflect ba ng image or nayuyurakan siya. Yes. Talking about that nga pala. Kamusta na yung kamusta na ang usap-usapan sa dun sa movie, yung tawag dito, Sound of Freedom. Yeah, anong glad comment you asked. Kasi yan ganyan pinag-uusapan natin sa programa natin. Oo, no? last time kasi natin masyado na-discuss yan na yes. Kulang oras. Gusto natin magsalita ng katotohanan dito sa mga kakaibang sexual ideologies na lumalaganap na pwede kang maging
lalaki, babae, tikbalang, transgender, bisexual, kahit anong trip mo. Yes. Bato. Pinagtatawanan natin pero ganyan na nangyayari sa North America at sa mga supposed to be enlightened countries. Yes, yes. So, balik sa tanong mo, pagkatapos ng Sound of Freedom, ay may mga ibang pagkilos. Good. Lalo na sa sekta ng legal. Yun nga, ang ganda nun. I wanted to ask that kasi Benji, I'm sure maraming kasama ng problemang yan. Hindi natin may iwasan na magkaroon ng kailangang justice. You know, I mean, hindi naman laging tatanggapin mo lang. Wala kang gagawin moving forward. And I'm glad, sabi mo nga last time nag-usap tayo, may nakipag-partner na mga legal. I want to hear that. Alam mo, pagka may mga grupo ng moving abogado, lalo na sa Belgica Law Firm, no, na nagkaroon sila, nanood sila nagkaroon sila ng pasanin. Na-disturb sila. Pero hindi lang basta disturb. Gusto nilang manindigan at ipaglaban ang mga bata na nabibiktima ng child sex trafficking. Ay, maganda. So, they'll partner with the law. They'll partner with Living Waters. Paano yung proseso nun? Inaayos pa namin. Okay. Pero ang pinaka-konsepto ay sila ang pwede naming maging legal arm. Ay, ang galing. So, tatanungin mo yung mga rights ng bata o ng magulang if that happens. Halimbawa, may lumapit sa aming bata o kaya ay pwedeng adult na siya, young adult, na sexually abused siya. At alam pa sa pagkakaalam ko sa batas, may 20-year prescription period. Really? So kung yung kinuwento niyang abuse nangyari lang say 15 years ago, pwede pa magdemanda kahit 21 years old siya ngayon. Okay yun Kaya palaki ang numero ng sexual abuse. Alam mo ba, JR, na ang Pilipinas ang number 1 sa mga batang sexually abused. Ay. 7 million. 7 million. A year. Kids. A year, ha? A year. So, padagdag mo na padagdag yan? Oh, my. 7 million. So, kaya yan lumalawig, I believe, is because tinatago. Yes. Wala naman nagsasampa. Tahimik lang. Oo. Naku, huwag mo nang i-report siya. Nagtsuhin mo yan. Yeah. Kadalasan pa naman ng mga sexually abused sa loob ng bahay nangyayari. Or, huwag mo nang kakahiya yung pamilya, mamapahiya yung pamilya ididemanda natin. mo sarili mong tatay. Oo. Nako. At saka yung kahihiyan ng pamilya. Hindi lang yan solo sa mga hindi affluent family. Even affluent families, it happens. Totoo. Kaya yung sikreto na yon ang lalo nagpapadami ng mga batang napupunta sa children's prostitution. That's right. Kailangan matigil siya. Dapat. And I'm glad nangyayari, I don't know if you've heard, yung Senato, di ba, nag-iimbestiga na ng mga ganyang kaso, which is good. You know, I'm really happy that they're talking about it and para kasi di ba ang for them to para makagawa sila ng batas. Kaya nga sila nagkaka-hearing doon hindi lang para panuorin natin, gumagawa rin sila. Nadi-disrupt na rin sila. So kailangan gagawa sila ng batas. Tayo bilang ordinaryong tao, anong pwedeng gawin natin? Naku, yan. Lalo na po, merong nakapending sa Congress ngayon na ay. SOGI. Ito po ang Sexual Orientation and Gender Identification and Expression Bill. No? Hindi po totoo na ito ay tungkol lamang sa pagpigil sa diskriminasyon ng mga homosexual. So, tama naman po, kailangan labanan ng discrimination against any people group, hindi lang homosexuals. Kahit sino, hindi dapat ma-discriminate. Right. That's right. Pero ito po ay nagbibigay ng karapatan sa kahit sinong babae at lalaki na piliin ang kahit na anong gender na gusto niya, na kahit anong sexual expression na gusto niya. Alam mo implication nito? Pwedeng ang isang pedophile sabihin niya, ito ang aking sexual expression. Or ako ay isang minor attracted. Imbis na tawaging perversion yung ginagawa niya, di ba? Or pwedeng sabihin na ako ang may karapatan sa aking sexualidad at wala nang pakialam yung magulang ko. That's right. So, naputol naman yung karapatan ng magulang
minor pa yun napalakihin ang anak niya Sa normal na sitwasyon. sabay sa kanyang religious convictions. Correct, No? correct. So, ito po ay maraming sasagasaan Marami. na freedom of religion, na hindi lang dahil sa gusto mo ipaglaban yung freedom of expression ng isa, ay minsan nagasaan ka namang karapatan ng Na iba. mas makakarami at normal. Kagaya nga no, may example sa Amerika, di ba, yung mga, sabi nila, yung kanyang expression, siya ay, yung sa sports na lang, di ba? Paano matatalong isang lalaki na natatalo siya nung siya ay nasa lalaking sports. Pero nung pumunta siya sa babae, kasi nga tingin niya babae siya, nanalo siya. Correct. Oo. Di ba? So, hindi mo pwedeng i-compete yung lakas ng lalaki tsaka sa babae. Physical, hindi na. Tapos sinasabi, babae na ako, dati lalaki ako, papasok na ngayon ako sa banyo ng babae. Di ba? Yung mga manyakis na gusto lang pumunta. At kunyari magdadamit and all that. May mga cases nga ng rape sa loob ng marami na banyo. Dahil dyan. Ito, isang example na talagang kakabahan tayo sa simbahan. Nandun ako sa hearing at ito yung actual na provision in-approve. So, hindi to speculation. Nakasulat ngayon ito. Nakalagay doon sa House Bill na ang karapatan ng simbahan na ituro na halimbawa ang homosexuality ay sin together with gossip, fornication, all of those, hindi naman natin sinisingle out yun, ay pwede niyang sabihin sa simbahan. Pero pag sinabi niya halimbawa sa Starbucks, sa mall, nag-uusap, tapos may nakadinig na isang LGBT, patay ka, pwede kang idemanda. Kasi pinababa mo ang kanyang self-esteem. Yun ang wording, Ito mo, ikaw natawa ka, di ba? Kahit sino na lang na pusong mamo, di ba? At yan ang pag-uusapan natin. Sa guest natin ngayon. Actually, yung guest natin, parang ang hirap sa kanya kasi nasa loob ng bahay niya. So, tingnan natin kung ano ang kanyang, ano yung kanyang dinaanan. Ito pinag-uusapan natin ngayon. Bill sa Kongreso, paano kung nasa bahay mo na? Correct, nasa loob na, totoong nangyayari. At I'm sure, marami sa ating mga tagapakinig, one way or another, meron silang ganyang nakikita, nasa kanila mismo. Pakinggan natin yung storya ng ating guest at paano niya to dinaanan, or dinadaanan, I think dinadaanan pa niya ngayon, ano? So, let's look at the person involved. Very good. Kaya ang napakaganda ng ating topic kasi mismo yung taong involved, nasa loob ng ating studio. At tulad nga nung sinimulan na natin nung nakaraang linggo, Sabado, ay ngayon pong buwan ng Oktubre ay aming tinatalakay ang damdamin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay nagsabi ng sila ay LGBT at sila ay naniniwala sa SOGI at sa freedom, sa expression ng kanilang sexualidad na labag sa pananampalataya ng magulang. Correct. At saka alam mo, sakit nito dahil ngayon mas parami silang kakampi. Parang feeling ko. Pati media At saka lumalaki ang grupo di ba? Dati kasi tahimik lang yan Bata pa tayo, di ba? Bata pa si Maria o si Isabel, medyo tahimik to. Ngayon maingay. May social media pa. Correct. So, malaki, mas doble. Okay. Last week, ang title ng episode natin ay ang pagdadalaga ni Kuya. Oo, tama. Kaya ngayon naman, ang pagbibinata ni Ate. Interesting. Yeah. All right. So, kasi itong guest natin, talagang nalulungkot ako, napakyaw niya pareho. Napakyaw niya parehong anak niyang lalaki at babae. Ay yumakap sa ganitong lifestyle. ideolohiya. Hindi lang lifestyle tama ka. Yes. Ideology na talaga. Hindi lang lifestyle. Hindi lang ito basta choice na pinili niya. Ito ay isang religion in a way. Yeah, oo. Parang nga yung mga kulto, parang ganon. Oo, parang ideology siya. Isang system of beliefs na siya. Hindi lang siya tungkol sa sex. Hindi lang about lifestyle lang, na trip-trip lang. Ito talagang living talaga with it. Alright, that's really sad. So,
papakilala na, uy, churchmate mo to. Kaya nga Oo, taga CCM. Oo. So, buti na lang. Ako ay talaga nagagalak nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ko siya. Meron kaming mutual friend. So, dumalaw siya sa opisina at nagkaroon kami doon ng talagang isang prayer ministry. At pagkatapos noon ay natuwa ako yung ginagawa naming cross current dito sa Pilipinas, nanggaling sa Amerika, uma-attend siya. Oh, okay. That's good. That's good to hear. Yan. At siya ay mother of 4 children. No? Yes. At ang panganay ay college student. Sa isang, di ko na lang bagitin, premyadong universidad. Galing ka dun. Oo nga Ano sinabi mo na? Pero sa ginagawa nilang ito ngayon na hindi ako proud dito sa aspeto na ito. Yeah. Oo. Kasi alam mo ba dito sa university na to, meron silang Institute of Gender na more than 60 plus na ang genders. What? And counting. 60? 60. Hindi ba sa mga application, ilan lang yung nakita ko? Dito mas kaya, marami sila? That's why may others. Ano bang meron doon? Ano bang meron i-60 mo doon? Anto ano? Kaya, I'm an ant? Isa yan sa mga itatanong natin sa ating cockroach male? Yan, siya po ay bahagi ng isang ministeryo sa church, yung Christ Commission Fellowship, CCF, na solo parent. Doon siya, yun ang kanyang, yun ang yung grupo niya. Alright, good. So, welcome po natin si Mayi. Yan. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi, JR. Pastor Benj, salamat po sa inyong pag-imbita. And thank you. Thank you. I mean, for you to come out here and talk about it. And mukhang parang nag-iba bilang mukha mo nga Pinilit ka ba? mukhang hindi naman. Binraso ko lang. Dinaan ka sa bait. Alright, that's good. Thank you again. Alright. So siguro bigyan muna natin yung background. Yes, background muna. Parang kung ano ang iyong pinanggalingan, ginagawa. How old is your oldest now? Bali, 4 nga po ang anak ko, gaya ng nasabi ni Pastor Benji. Tapos, ang eldest ko po ay 23. Tapos, yung pangalawa ay 20. College students na po sila pareho. Tapos, may 2 po akong teenager pa. Bakit nag-asawa ka ng 15 years old? Baka bata naman to. Hindi naman po. 20 na rin. 20 plus na din. Pero maaga nga po akong nakapag-asawa. Pero nahiwalay din po ako sa asawa ng mga after 8 years po, nung pagkatapos namin magkaroon ng 4 na anak. At solo parent na po kaming 5, ako at yung 4 na mga bata, for the past 15 years. At ikaw ang nagpalaki dun sa 4 na yon? Kami po walang co-parenting o ikaw lang talaga? Wala pong co-parenting. So talagang 5 taon lang kayo nagsama nung asawa. Mga 8 years din po, 8 mahigit. years din. Pinaiksiin mo talaga. Pinaiksiin mo pa. Okay. Mahigit 8 years din po. Tapos yung mag-boyfriend, ibang panahon pa po yun. Ibang level naman yun. Pero bilang mag-asawa. Pero kung kasama natin yung mga boyfriend 10 years po siguro. Tagal-tagal din. Oo. Pero mga bata pa po kami noon. Tapos, parang pinipilit lang namin, wala naman kaming, ngayon nalaman ko na lang sa CCF, pwede pala yung premarital counseling, tas meron pala yung marriage of 3, pero hindi ko po yun alam, nagsimula kami. So, talagang... Pakilinaw yung marriage of 3, baka may ma-shock. Sorry po. Kala sa CCF, pwede yan. Baka biglang dumami miyembro nyo na. Hindi po. Kami ng miyembro. Parang solo parent, pero 3 kasal. Yung parang ang sabi po sa Bible na a cord of 3 strands is not easily broken. Na sumasagot po yung mag-asawa, husband and wife sa Panginoon. Kaya po naging 3 kayo sa marriage kasi ang leader ng marriage ay nung inyong unity as a couple is really God pa din. Yun kasi ayaw natin may pangatlong kung sino-sino sumasama. Wala pong ibang tao, husband and wife lang, tama po. Husband and wife hindi lang. Hindi tao po yung pangatlo. Na sumusunod sa Panginoon. Kaya nga po sila nagkahiwalay. Kaya sila nagkahiwalay, may pangatlo nga. May umapat pa. So, kayo bali, May, ay parehong hindi mananampalataya bago nung mag-asawa kayo? Opo.
Kailan ka naging Christian? I mean, kailan ka naging active being Christian? Or kailan ka ang relationship mo with God is mas naging malalim o matibay? Yun nga po, nung ako'y may asawa pa, wala talaga akong Panginoon bukod sa sarili ko. Tapos, maski po nung nag-separate kami, ako lang din ang boss ko. Nung wala na akong asawa, ako pa lang din. Tapos, by God's grace, after 8 years po din after 8 years namin as a solo parent family, nakilala ko ang katotohanan ni Jesus Christ kasama ng mga anak ko. Tapos nadala po kami sa CCF. Kasama mga anak. Opo, kaming 5. Meron yung homeschool group po namin, pinakilala sa amin ng pag-ibig ng Panginoon, ang babait nila sa amin. Tapos doon po namin unang nadama yung, okay lang pala kaming family, ganyan. Tapos sinasama kami palagi. Tapos hanggang sa eventually, matapos nila kaming mahalin ng ilang taon din, dinala nila kami sa CCF. So ilang buwan o taon kayo uli na parang solo family bago kayo nadala sa church? Yun nga po. So mga 8 years kaming solo parent family bago kami naging CCFer. That's a struggle, right? Hindi madali. Opo. Maliliit pa sila, tapos nag-aaral, grade school, high school, ganyan. Pero walang pasaway during that time. Ako lang po yata. Mababait po yung mga anak ko. Oh, wow. So, yung 8 years na yun na kayo, bago ka naging Kristiyano, ikaw ang pasaway, sila hindi. Mas ganun po, if I am to be honest, yes. So, lumaki sila na nagsa-Sunday school, na nagsa-service. Medyo teenager na rin po si panganay ko nung nasama kami sa CCF. Pero nagsa-Sunday service, ganyan. Mula ng siguro first year high school. Tapos yung bunso ko po ay mga 8 years old o higit pa nung mga ganong time po. Nagsa-Sunday school, nagsa-service, nagsa-serve sa church. Kahila ko po sila sa simbahan. Lamang simbahan. Kasi actually sila din ang nagsabi sa amin nung naka-attend kami ng isang family retreat na, Mami, this is our church family na. Sila po ang nag-declare. Tapos, Mami, magpapabaptize na kami. Sabi. Tapos parang nagulat pa nga ako kasi anong ibig sabihin ng baptize anak? 8-year-old yung bunso ko. 9 years old ba? 9 years old. Tapos, I am going to declare that I am committing myself to Jesus. It's a public declaration. May ganyan pa silang 4. Wow. Kaya po, ako nga feeling ko at that time, hindi pa ako ready magpabaptize, pero magpapabaptize na sila. So, as a family, we went through the baptism ceremony ng 2016. Yan nga po, 8 years after naming maging solo parent family. At sila ang naging dahilan kung bakit mo yun ginawa? Parang ganun po. Dinala ko rin naman sila sa simbahan. Parang bumait sila. Parang ganun. Parang ang idea ko po is this is the right thing to do para hindi sila nga magiging pasaway. Lumalaki, ganyan. And that's fair. It is. That's the way to do it. Right. At that time po, hindi ko pa rin kilala ang Panginoon. Hindi ko pa rin alam kung sino si Jesus. Kaya po, But I was that's the right thing to do. Primarily doing it to make them do the right. Para hindi po mahirap yung pamilya. Tapos later ko na lang na-realize na, I was being led here din pala for myself. That's right. So that I will get to know the truth of Jesus. Later na lang Kahit po. through your children, na initial motivation, ikaw mismo, hindi. Nakakala mo, ang ganda, no? You wanted your children to be a better person. You want your children to grow up loving God and all. And you yourself, parang, okay lang kahit wala ako. Pero you are kasi sa pagmamahal mo sa kanila, because you wanted them to grow. Yung pala ikaw ang dinatala. Yes. Ako pala po ang kailangan ko din pala kasi. Mas kailangan mo. Opo. Now, the $64 question. 64 talaga? Oh, 64 talaga. Anong punto mo unang napansin na may iba na silang niyayakap o pinaniniwalaan sa gender nila? Oo. Pero hold on. Okay. Nung yung 4 na yan, o yung whoever, wala kang naramdaman? O napansin? Napansin? Wala po kasi panatag ka because they go to church. I mean, they know tapos who they nakikita are ko naman, kung sa mga choices nila, may crush na kabilang gender, opposite sex So, talaga. wala. Opo. None. Tapos ang damit ay yung pagkilos naman ay At sa salita. naaayon sa kanilang actual sex or kaya po hindi ko po wala po akong kumbaga, naisip. hindi sumagi sa utak mo na
meron kang suspicion na baka maging bading or tomboy yung anak mo? Hindi ko po siya naisip before Okay. this year. Hindi ko po At wala kang nakitang senyales? Wala po. Bukod po sa last year lang na ito nga pong nag-iisa kong anak na babae, nagpagupit na boycott. Pero hindi ko naman po inisip yun kasi wala naman po akong naisip na kahit ano dahil boycott lang naman. Ako rin naman nagpapa-boycott. It's a normal hairstyle kasi mainit, ganyan. Yeah. Pero po, may napapansin lang talaga ako since last year na nagbubulungan po silang 4 minsan na hindi ako kasama. Na parang kakaiba po yung atmosphere, na parang nagiging pilit na yung dinner table conversations, ganyan. Hindi na open. Opo. What about the church? May napapansin ka na At as yun, last year din pala po, naglalal yung hindi na sila gustong umattend ng church, hindi na sila sumama sa D-group nila, ay sa mga care group nila. Silang 4, ha? Opo. Kasi nung nag-pandemic din, dahil naging mahirap na yung umattend online, ganyan. So, doon po yung medyo... But although initially, nung first 2 years ng pandemic, active pa din sila sa mga online groups nila sa church, ganyan. Pero last year, dahil daw sa nag-aahanda for college, ganyan, 2022, nag-lie-low sila, nag-resign sila muna sa obligasyon nila sa ministries, ganyan. Tsaka nagpaalam sa mga care group leaders. Pero po, yun ang alam ko lang dahil nga preparing for university. So those are the process na wala na yung talk, yung regular talk ninyo naging less open. Tapos yung kanilang sa church na nag-aano na medyo maatras din ng konti. Pero sa mga arte, sa likes and dislikes, medyo meron ka bang nakitang? Hindi ko po napansin. Wala po akong, either hindi ko tinitingnan or baka po hindi ko tinitingnan or tinatago nila, pero wala po akong nakita last year. Or may nabisita ka ba sa kanilang website? May binibisita ba silang porn site na same-sex? Wala po akong nakikita. Okay. Tapos hindi ko rin po nga kasi ang panganay ko pong lalaki, may girlfriend siya. So, hindi ko po alam na... So, hindi sasagi sa usap sa isip mo kasi may girlfriend eh. Tapos, si daughter ko naman po, wala man siyang boyfriend talaga, pero po, hindi ko lang, parang malambing po siya bilang... Parang hindi ko po talaga naisip. Yeah. So kailan mo unang nalaman? Actually po, ang naunang nagkwento sa akin, si panganay. Kasi po, hindi na niya ako pinapayagan na tawagin siyang kuya. Tapos, first name basis na lang daw. So, pati sa mga kapatid niyang mas bata. Akala ko kuya-ko yung gusto niya. So, first name na lang po niya. Diretso daw first name. Ayaw na niya ng kuya. Okay. Bakit daw? Dahilan niya. Kasi, Ay, bago niya sagutin yan. Oo nga. Ay, sa muling pagbabalik na... Ayaw na niya kuya, gusto niya kasi ate. Alright, okay. Babalikan natin kung bakit si kuya ay ayaw niya na maging kuya. Ayaw na niya ng sa muling pagbabalik ng panahon ng paghilom. Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi, alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho, at Siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawaing ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang panahon ng paghilom.
Alright, magandang gabi uli mga kaibigan at maraming salamat sa inyong pakikinig again at patuloy kayong nakastay sa amin ngayong araw na gabing ito. At ako po si Josephine Reyes at of course si Pastor Benji, kasama po din natin sa programang Sa Panahon ng Paghilom. At si Mai ang ating guest. Napaka-interesting ng ating topic. Grabe, magulang talaga. Iba talaga ang magandang story kasi nangyayari. It is still happening right now. Lalo na sa ganitong panahon. Yeah. Ikaw magulang ka, what do you feel about it? Na nagdurugo ang puso ko na ang aking anak. Ako nararamdaman ko to kapag ang anak ko ay hindi niya na pinapaniwalaan yung mga katotohanang tinuro sa akin ng magulang ko at pinapasa ko sa kanya. Na natutunan ko sa Biblia at sinabi ng Panginoon sa akin, pero para sa kanya ay hindi na totoo. Yes. Masakit yun. Masakit, di ba? Hindi lang dahil sa personal kung ako yon, kung hindi, alam ko mapapahamak siya. Correct. Kasi alam hindi ka pwedeng mabuhay na wala kang plumb line. Correct. Or absolute na standard. Diba? Correct. At ako nga bilang, wala naman akong anak at asawa, pero yung mga pamangkin ko, naiisip ko pag nangyayari sa kanila, parang ang sakit para sa mga kapatid ko, di ba? So, ilalo na ito. Kasama natin siya mismo, first-hand information ito. Diba? Yes. Yung po ngayon nag-tune in, pinag-uusapan po namin ang mga damdamin ng magulang na ang kanilang mga anak ay umamin na sila ay bading or tomboy or sa LGBT at pinagmamalaki nila. Hindi yung nahiya o nagsisisiya, kung hindi para sa kanila. Tama. Or yung nagsisearch pa lang na parang, parang ganito ako. Hindi ganun eh. Ito nakataga na, na talagang dinesisyonan na. niya na ito ako at iba ako sa mga tinuro niyo sa akin. Oh my. Masakit ang yun. sakit nun. Ako, Mai. Sorry. Yung pong ating kaibigan na ating panauhin ay dinadaanan niya po. Dinadaanan niya. Yeah. So, bago po kami nag-break ay nabanggit po ng ating panauhin na yung unang pagkakataon sinabi ni Kuya ng kanyang anak na lalaki, panganay, na kuya. Talagang, may nag-girlfriend ba siya before that? Opo. So, nag-girlfriend, macho, hindi effeminate, talaga pong lalaki. Pero sa kauna-unang pagkakataon, sinabi niyang, huwag siyang tawaging kuya. Huwag nang kuya. First pero, name na lang. Wala siyang itong sinabi niya sa iyan, wala na sila ng girlfriend niya. Meron pa rin po. Doon, may girlfriend pa. Nung ayaw niya ng kuya. So, anong una mong naramdaman? Hindi po ako makapaniwala. Hindi, parang natutulog ba ako? Joke ba ito? Siyempre, ganyan. Pero at the same time, gusto ko pong maintindihan niya na nakikinig po ako sa kanya at tinatanggap ko po yung gusto niyang sabihin. Pero po, sa loobin ko talaga, ano to? Anong ibig sabihin? So gusto ko din po, tinatanong ko din po siya, anong ibig sabihin anak kung sinasabi mong ikaw ay woman, ganyan. Tapos, ano ba ang naramdaman ko? Ayun, sabi nga po niya, hindi na daw siya tawaging kuya kasi hindi daw yun tugma sa pakiramdam niya sa sarili niya. Natanong ko lang din naman po siya kung pakiwari ba niya ay masaya siya ngayon. Sabi naman niya po, opo. Tapos nag-alala din siya daw na baka hindi ko na siya mahalin. Hindi ko maalala kung nasagot ko ng maayos nung panahon na yun sa gulat ko, ano po. Pero ngayon naman, pinipilit kong ipakita sa kanila na hindi magbabago ang pag-ibig ko kahit anong maging desisyon nila at kahit ano ang maging piliin nila. Pero po, may paninindigan ako na ang lalaki ay lalaki. Yun po ang paninindigan ko. Kung pinanganak ka pong lalaki, ikaw po ay magiging ama. Meaning biological na biological, male. opo. Ganun. May paninindigan po akong ganun at malinaw po ito sa aking mga anak sa palagay ko. Pero sabi ko po, hindi din nakabase sa kanilang choices, sa kanilang itsura, ang kanilang halaga, at ang pagtingin ko sa kanila. Yun naman, so you assured them of that, na hindi magbabago at all. And sila, nagbago yung kanilang pananaw sa sarili nila, but that doesn't mean ikaw magbabago sa pagmamahal mo sa kanila. Opo. Na ibig sabihin unconditional yung love mo at malinaw sa kanila kahit na nagdi-disagree ka sa pinili nila ay hindi nagbago yung pagmamahal mo. Alam mo, ang hirap intindihin ng tao niyan.
mahirap. Na yung kunyari, yung nangyaring yun, Lench, yung anak mo, pinili yung ayaw mo, pero kailangan mahalin mo. Hindi ka dapat magbago ng pagmamahal, pero meron kang disagreement. Paano mo gagawin yun? Di ba? Parang ang hirap bilang magulang. Sabi ko kanina, di ba? Parang ang talagang magaling na model si God eh. Di ba? Napakagandang model si God. Sabi ko nga, kung tayo disappointed sa mga pamilya natin na nag-iiba yung kanilang pag-iisip bilang kung sino sila, babae o lalaki, paano pa si God sa atin? We are made in the likeness and of God, pero kung ano nung pinagagawa natin, imagine mo how God is hurt. Yeah, how God is hurt. But never nagbago ang pagmamahal niya sa atin. We never withheld His love for us and always there. Bilang tao, kaya ba yun? Mahirap pong sa buhay. Mas madali pong sabihin kaysa isabuhay. Lalo't pagka minsan, nakikita ko sila sa kwarto, nag-iba po yung mga damit nila. Yung wardrobe. So yung mga inaayawan na po ni panganay, binibigay niya dun sa kapatid niya. So, by the way, yung kapatid kasi, yung pangalawa ay naging tomboy naman. Ayaw na niyang ate. Pero at least ito, nagpalit lang ng damit, no? Hindi mahal. Medyo okay. Kumbaga, nasa isang area. Pero bago natin puntahan yung sa babae, ay ano yung sinabi ni Kuya dati? Kung bakit daw nagbago na ang paningin niyang hindi na siya lalaki. Anong kanyang rason? Anong kanyang sinabi sa'yo? Anong reason niya? Dahilan? Parang hindi naman po siya nagdahilan. Parang sinabi niya lang po, ito na ako. Parang hindi ko po maalala kung may sinabi siyang... Dahilan? Magic or something? Hindi kasi po nilinaw din niya na hindi dahil sa unhappy ako with who I am previously. Pero ang pakiwari ko, I will be happier if I jump. Parang yun po yung explanation niya. Okay. Yun po ang pagkakaintindi ko. Tingin niya masasaya siya. Mas masaya po. Kung yayakapin niya yung kasi po, iba-iba yung gender niya. May kinikwento po siya na meron daw mga tao na talagang may gender dysphoria. Sa kanya ko po narinig itong, parang yun po ang pananalita, ang pagtawag sa hindi ako komportable or feeling ko hindi ako at home sa kung nasaan ako. Parang hindi nagmamatch yung But hindi raw ba siya at home? Yun nga po, hindi naman daw po sa hindi siya at home, pero parang mas masaya lang siguro kung gagawin niya yun. At hindi daw po niya malalaman kung hindi niya susubukan. Yun po ang kinuwento. May nakwento ka sa akin off-cam dati na una niya itong natuklasan doon sa university niya. Opo, nung parang namulat daw ang mata niya nung nag-a-apply siya sa university at nakita po niya sa application form, may pipiliin na, iba daw po yung biological sex, so that's male and female. Tapos di pinili na doon male, pero may gender po nakatabi. Tapos doon po yung merong parang, I'm not sure, kung mas maraming selection plus other. May ganun na dati kasi, pag sinabing sex, isa lang, no? Yeah, po, female, male. Yes. Pero na lang yung dati, sex, 3 times a day. Iba na lang yun. Iba yun. So, pero ito, nakita daw po. I don't like that school. Yes. I don't like that school. Galing ako sa school na hindi ganyan dati. Buti lang hindi ko tinuloy yun. Nakita daw po niya yung other. Kaya nabuksan daw po yung, maaari palang pwedeng ganon. So, kaya doon daw po siya unang nag-isip. So, pagpasok na po ng university. So, parang very clear alam mo, very intellectual pagkalagay nila. Ano yung gender? Parang sex po yung unang biological sex. Biological sex. Kasi yung may word na biological sex. Okay yun. I'm not sure pero yun po, pero yun po yung choices. Okay yun. Talagang ang totoo yun. Kumbaga parang nagpapakatalino sila doon. Di ba? Biological. So, tapos may biglang, ano nakalagay? Preference? Hindi ko po alam yung actual title pero po options po doon for preferred gender, kung baga ganyan. Preferred gender. Parang ganun po yata yung option. So, tapos ano mga option? Male, female? Hindi ko na rin po alam. Pero marami, others. Ang nabanggit lang po ni anak, meron daw pong others. Doon sa others na meron, carpe, cockroach, pero, so pagkatapos nun, nakita niya sa application or registration form, paano na-expand sa kanya yun?
Hindi ko na rin po nalaman ng maayos, pero po, parang nabuksan na po sa komunidad siguro or nag-aral, inalam na lang din po niya sa curiosity siguro. Kasi nasa forms eh. Oo nga So it's eh. available to everybody, Oo. everyone who's going to apply. So, hindi nila in-explain kung ano yun. Of course, hindi. Pero you're just a teenager. Oh, That's the time you are Especially into yung time na seeking your nag-exploring identity. ka. Kasi tayo, di ba, I mean, lahat kahit naman sa edad natin, makita tayong iba, we explore. But we are responsible to what we're doing, di ba? Itong mga bata, binibigyan mo na ng idea na hindi binumulat mo sa isang idea na not normal at all. That's not good. Ang take ko din po doon ay meron kasing mga bata na mas bata pa doon, meron na silang tinatayuan na other. Na parang pag pumasok sila sa university, ba't wala dito yung option namin? Parang yun po yata yung parang na-pressure din yung school. Hindi ko po alam kung Okay. pero yun po ang take ko lang doon. Akin lang po I yun. think tama ka. Kasi yung mga anak mo, merong biblical education nung pumasok. No? Tapos na-curious na lang. Pero may mga batang, bago pa pumasok, liberal na pinalaki. Yes. Kaya magdidemand ang mga yan. Bakit walang ganito? Lalo na, pagka yung nakita nilang tao na gano'n, medyo, pag naman, not idol, parang meron, they admire. For example, this, bagong summa cum laude doon. You know who. So, kung lalo na, if you go to that specific school, patalinunan dyan, pagalingan ng utak doon. Paano kung yung mga nandoon sa taas, ganun? So, nagiging parang idol, di ba? Nagiging parang, baka naman, kasi happy ako eh. Kaya nakakapag-aral ako mabuti kasi happy ako. Happy nga ba? Paano nabago ang dynamic yung mag-ina pagkatapos no, nakita mo bang sumaya ba siya talaga? Kasi sabi niya, masasaya siya pagka pinasok niya yon. So, mas sumaya nga ba? Ano ang definition niya ng happy muna? Kagina example mo, toothpaste, happy toothpaste na may ginagamit niya. Freedom? Hindi ko po, ang pagkakaano ko po sa kanya ay, kumbaga sa ngayong panahon na to, kasi po nagsabi siya sa akin earlier this year lang. So parang kumbaga trial period pa rin itong period na to. So kumbaga kung sumaya na nga ba siya ng mas masaya siya, hindi ko po malaman kung palagi siyang mas masaya, pero po nakikita ko sa bahay na medyo mainitin ang ulo niya. Although nakikita ko din naman po na parang nag-enjoy naman siya sa mga choices niya pagkasama niya yung mga kaibigan niya or siguro po ganun, parang happy naman kung sa happy. Hindi ko po... Anong changes ang nangyari sa communication ninyo dalawa? Si panganay po, dahil nakapag-open siya sa akin ng diretso, medyo nakakausap ko po siya. Nung una ay pumapayag siya na pag may tanong ako, pwede ko po siyang tanungin. Pero pag nahihirapan po siyang sagutin, nag-walk out din siya. May struggle, no? May struggle ka. Si daughter ko po, siya po ay hindi pa talaga nagsabi sa akin diretso. Hanggang ngayon? Opo. Nakikita ko lang po sa kilos niya. So ngayon po, medyo strained talaga yung aming relationship ni daughter. Okay. Pero po, yun nga po, sinusubukan kong isabuhay yung sinabi ko sa kanila na hindi nagbabago ang aking pagtingin at hindi naman po talaga nakabase sa ating choices, sa ating pananamit, sa mga ginagawa natin sa ating katawan, ng ating value. Parang ganyan. Yun po yung gusto kong maipakita sana sa kanila at maisabuhay. It is difficult. It is very difficult. Ngayon nga po, nag-aalala ko, baka sabihin nila ay in-out ko sila on air ng hindi, Pero po, ginagawa ko din po ito para nga po mapaalala din sana sa kanila kung sakaling marinig man itong airing na to, na hindi po nakabase hindi po ang sinasabi ko po sa mga kapatid nila ay hindi na dadagdagan ng iyong ganda dahil sa iyong kasuotan, hindi rin naman nababawasan kahit anong gawin sa katawan, hindi rin po nababawasan ang ating ganda at value kasi inherent po 'yon. So yun po yung But si
daughter naman, kailan mo unang napansin na parang kakaiba na ang kilos niya o pinaniniwalaan niya sa sexualidad niya? Nakita niya po kasi nung nagkikwento si panganay sa akin Oh. Pero hindi po siya nagtapat nung panahon na yon. Pero po after nun, parang pinakita niya na, dati po hindi po siya masyadong magbibihis na parang lalaki, ganyan. Pero ngayon po, talagang inaano niya na yung bihis at at pagkilos na parang lalaki. Nung nakita po niya na nagsabi si panganay, at nung si panganay din, nagpapakita na ay harapan na rin na nagbibihis ng kung anong gusto nila ngayon. So, influence ng kapatid. Parang nagsabay na po sila. Open door. Totoo. Open ang door siya. So, ito lang po yan. Actually, si daughter ko po, first year lang, parang second year siya ngayon sa college, sa parehong university. Nung second semester lang po ng last year, March of this year, yun lang po yung nag-start yung face-to-face, tas yung parang naging normal yung face-to-face na siya na po yung nagbihis na siya na kakaiba. At pati din po yung mga nakikita ko pong mga kaibigan niya at saka yung mga gusto po niyang gawin ay yun nga po, kilos lesbian, ganyan. Yun po yung tawag. So, anong tawag niya ba sarili niya? Lesbian o bisexual? Hindi nga po kasi siya nagkikwento sa akin ng diretso. So, hindi ko po nalaman kung ano talaga niya. Pero alam ko po ay nakikipag-date po siya sa kapwa babae. Yun po ang sigurado po ako. Okay. So, nag-embrace na siya ng lesbian identity. But yung lifestyle, pinapakita na niya. Pinapakita niya yung lifestyle. And yet, nag-boyfriend na ba siya before? Hindi po naman po siya nagka-boyfriend dati. Pero nagkaka-crush po siya na lalaki. Yung mga ganyan po. Bakit ganon, Benj, no? Ikaw lamang ka ng simbahan So, parang pagka lamang ka ng simbahan, yung ideology, yung lifestyle na nakukuha mo Diba? Ito, ilang taon ang ginugol nito sa loob ng simbahan. Homeschool pa. You read the Bible, right? When they read the Bible, they belong to a group. Because of that's it, sa school. Nabago lahat. My guess is, maaring maraming taon siya sa loob ng simbahan, pero baka kahit ni minsan, like in my case, from a background of homosexuality, hindi man pinag-usapan yun Hindi, pag kami nararamdamang attraction, either same-sex or hindi pinag-uusapan yung Bible study, evangelize, disciple, pero hindi pinag-uusapan about sexuality sa loob ng simbahan. So, I'm afraid na hindi na-discuss sa pulpito, hindi rin na-discuss sa mga D-groups, yung tungkol dito sa sexual ideology nangyayari. So, pipi yung simbahan sa issue na yun. At ang napapakinggan nila, yung mainstream, yung university na liberal, yung Facebook na lalong mas liberal, di ba? So, at saka para kasing yung nga sinasabi mo sa simbahan kasi, hindi napapag-usapan yung mga bagay nito. Tapos pagka napapag-usapan, kasalanan. Yes. So, Pa-judge ka agad. Naka-judge, parang na-judge. Pantalang sa labas, biglang freedom. Bata. Yes. Ayun, na-pick up. Tapos teenager, ang lakas ng peer pressure na mabilong, yun yung fad, yun yung... So, makikiayon. Correct. Sa church, walang turo about that. Yeah. Basta lang, they're going to hell or do what is right. Pero wala yung... Walang explanation, walang real talk. Yung damdamin mo, wala. Wala, hindi nasasabi. Which is really, there is always a big possibility na mangyari yung mga ganon. Kaya napansin ko, parang nire-rebelde nila yung pananampalataya ng magulang. Parang umiiba sila. Yung bang daughter mo ay ano naman ang napansin mong kakaiba magmula? Bukod sa na-strain yung relationship. Yung relationship niya, other than that. Nagsimula din po kasi dahil
tama po yung parang nabanggit nyo na siguro nagre-rebelde sa akin or meron din po akong mga naging mali na pakikitungo sa mga bata na hindi ko rin naipaliwanag ng maayos kung bakit ako kumikilos in a way na kunyari nagagalit ako din or napipikon or maaari pong mayroon din akong mga kumbaga pagkakamali as a parent yung hindi nag-explain ganyan. Pero nung huli po yun nga po nung nakikita ko na siyang lumalabas na siya ng amoy axe na siya na panglalaki, ganyan. Tapos, ayaw din po niya akong kausapin. Sinabi din parang po niya na... Parang i-axe, no? Yung sabi po niya na parang, Mami, hindi na ako nagtitiwala sa iyo bilang nanay. Parang ganyan. Bakit daw? Kasi daw po, hindi naman daw po ako nagbabago. Sabi niya, kasi nga, actually nagsimula po yan, mayroon kaming pagtatalo sa pamilya na may kinalaman din sa sexual activity naman ng kapatid nilang isa. Nagulat po ako na parang, sexually active pala yung isang mas nakakabata. Tapos parang sabi nila wag na daw akong magulat dahil nangyayari daw talaga ito. So, hindi rin ako nakapag-react ng tama nung nalaman ko po ito. So, parang nagalit din ako sa kanila. Tapos, parang, kaya po, may takot din sila na parang maging open yata dahil iniisip nila magagalit si mama. Kasi po, magagalitin din naman talaga ako dati. Parang, hindi, kahit naman yata, kahit na sinong ina, I think yun ang first reaction. Kahit lalaki, di ba? Nakakagulat po. Pero yun nga po yung, malaki pala talaga din ang impluwensya ng nasa paligid nila kahit na akala ko yung nakabantay ako. Yung ganun po. Doon po ako nagulat din na at saka kumbaga sa hindi pa rin pala ako totoong nakabantay. Kumbaga or kung siguro kung nagbantay man talaga ako, may paraan pa rin silang umikot at hindi po. But ako rin naman naging teenager, po. Kahit naman bantayan ako ng nanay ko, ay nakakagawa ako ng paraan pagka ipipilit. Ganun. So, yun po. Pero, are you blaming yourself for that? Oo, yeah. Minsan po, inisip ko kasi nga, baka meron akong hindi nagawa or meron akong maling ginawa. So, kaya po naghahanap din ako so anong tamang gawin? Parang ganyan. So kasi kung kasalanan ko man, paano i-rectify? Paano babaguhin? Paano aayusin? Kaya po ako kaya po ako napakilala kay Pastor Benji kasi nga sabi ko, ano bang dapat gawin? Parang ganyan. At ang na-realize ko ay hindi pala ako ang may dapat, hindi mo kailangan solohin. Hindi ko po sila mababago, hindi ko po kailangang solohin, tama po. At hindi pala nakasalalay sa akin ang pagbabago nila. Yes. At hindi about kung ano ang dapat gawin. Opo, hindi po. Wala palang dapat gawin. Yun, bukod sa mahalin sila. Yes. Kasi yun po ang role ko bilang nanay. Hindi rin dahil sa mamahalin ko sila ngayon dahil nasa special silang sitwasyon, hindi po ganun. Pero talagang yun ang role ko bilang nanay. At ngayon po dahil sumusunod na ako kay Jesus, yun ang role ko sa kapwa-tao. Mahalin ng kapwa-tao, po. Pero yun nga po, para magawa ko rin naman yun, kinailangan palang ipakilala ng Panginoon sa akin kung ano yung pagmamahal niya rin sa akin. Correct. Na hindi rin nakabase sa gaano ba ako kabuti bilang nanay. Kasi yung report card mo hindi galing doon. Akala ko po yung ganun din. Kaya siguro kasama din yun sa naging mahirap para sa aking pagtanggap sa kanila or kasama sa pagkagulat ko nung nagkwento sila or nung nakita ko na yung mga action ng mga bata is, naku, ano na lang ang sasabihin ng mga tao or parang, ay, may mali pala ako or hindi pala tama yung, parang ganun po ako initially. Tapos parang, mayroon man akong bahagi siguro sa mga choices nila ngayon dahil sa mga past mistakes ko, I can make amends for my past mistakes because they are mistakes, but not because they have to change. Mga ganun. Tapos yung naniniwala na lang po ako na yung paghahanap nila ng katotohanan at yung kagustuhan nilang makilala din yung sarili nila, baka po itong sinusubukan nila ngayon ay baka makatulong sa pagdating nila sa pagkakakilala ng kung sino rin sila talaga. That's a very good approach, no? But
I have a question to you. Because you said yung gusto mong malaman kung anong ginawa mong mali. Is there something else that I need to do? Anong parang i-rectify ito? Yung lalo yung mga past mistakes, if ever there is. And you said, yun ang mga tinatanong mo sa sarili mo. Did you ever make a conversation with God with this situation that you have? Did you ever blame Him? Did you ever tell Him, ask Him, bakit ba Lord? Naging tama naman ako. Did you ever talk to Him about it? And if there was a conversation, kasi I'm trying to wait for that moment when you say that there was a conversation between you and God about this. Hindi naman po ako nagtanong kay God bakit or kung ang nangyari po kasi ay through Living Waters nga, hindi ko na po siya kailangan tanungin. Parang biglang may assurance lang po ako na may anak kita, hindi ka lang basta nanay. May nanalangin po sa akin sa Living Waters mismo, hindi ka lang basta nanay, hindi ka lang basta church worker, ikaw ay anak ng Diyos. Tapos parang ako po yung nagulat doon, tapos napaka-gentle ng boses, tapos hindi po ako kinokondem, na parang hindi nga po tinatanong kung ano bang nangyari sa pamilya mo? Ano bang ginawa mo sa mga anak mo? Hindi ganun, wala pong ganung tanong. Ang assurance lang ay anak kita at ako ay Diyos ng langit at lupa at ng lahat ng tao. So parang may dinadaanan man tayo. Hindi ako mag-isa, hindi parang yun po yung assurance na yun, kaya hindi ko na po tinanong, okay. But that was a conversation of God to you. What about you? What did you tell Him? Whether you tell Him that, bakit or hindi. What was your return to Him? It's like talking to your child. Ano yung return? Ako po ay parang, what will I hold on to? Yun po yung hinahanap ko. Ano po yung pangahawakan ko? Ang ngayon pong pinangahawakan ko, yung Isaiah 44, na parang ang sabi po dito, I will pour my spirit on your descendants and my blessing on your offspring. Nasa screenshot ko po kasi. And they will spring up among the grass. And one will say, I am the Lord's. Another will call himself by the name of Jacob. Another will write with his hand the Lord's and name himself by the name of Israel. Parang yun po yung ang hinihingi ko po sa Panginoon, ano pong pangahawakan kong pananalita at pangako ninyo. Tapos yun po yung sa John, tsaka po yung sa John 14, John 17, yung di ko bibitawan, yung akin, yung ganyan. Tapos yung, sa John 14 pala, yung pwede mong hingin, yung gusto mong hingin sa akin as long as it's according to my will. Lord, according to your will naman yung mabuhay kami ng ayon sa wangis at sa design mo. So I will hold on to this. And that's what you asked for? Yes po. Okay. So yun ang hiningi mo sa Kanya at sinabi mo sa Kanya. And how did you actually say that to Him? Those are verses, of course, that we believed into. But how did you ever make a real conversation with Him without the verses? Wala, umiyak lang po yata ako nung umiyak eh. Hindi po yata ako nagsalita. Kasi po mga 4 na oras kaming magkausap ni panganay noon, yung nagkikwento po siya nung una. Nagsimula yun sa nag-away silang, meron po kaming hindi pagkakaintindihan sa pamilya kasi silang magkakapatid. Tapos naupo po kami, pinag-uusapan lang namin una yung hindi nila pagkakaintindihan ng kapatid niyang bunso sa paghugas ng pinggan. Tapos hanggang sa napahaba na, hanggang sa mama, yung mga sabi pa niya nung una, Mama, you're a lousy parent, sabi niya ganyan. Tapos sabi ko naman okay lang kasi at least nakakapag-express ba siya. Tapos hanggang sa, Mama, can I tell you? Tapos gano'n na, yun, nagsabi na siya nga na ano. Tapos pagkatapos po nung magdamag na yan, umiyak lang po ako. Hindi po ako nagsabi, wala na po yata akong nasabi sa Panginoon. Hanggang sa hiningi ko na lang nga po yung ano pong paghahawakan ko, paano ako mag-move forward. Ganun po. At least you asked for that. At babalikan natin, paano naging totoo si Jesus? Yes. Para kay Mai, doon sa ganun. Yung talagang wala na siyang magawa, kundi ang umiyak at kumapit sa Kanya. Oo, parang ganun nangyari sa Kanya. Ano ang naging pag-ugnay sa Kanya ng ating Panginoon? Sa muling pagbabalik na sa panahon ng paghilom.
Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage. Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang panahon ng paghilom. Magandang gabing muli sa inyong lahat. Kayo po ay nandito sa huling yugto ng sa panahon ng paghilom, kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Bago po, maganda po pinag-uusapan natin ngayon yung damdamin ng mga magulang sa pagkakaroon ng mga anak na umamin sa kanila na sila ay gays, lesbians, or transgender. At ngayon po, bago natin yung puntahan pa, siguro po sa inyong pakikinig itong nakaraang isang oras, ay maaring nararamdaman nyo o napag-iisipan nyo, gusto ko ding magkaroon ng tools na mapanghahawakan. Yes. Paano ako makakakonect sa aking mga anak, paano ko sila maintindihan, at ako din yung sarili ko ay maunawaan ko. Gusto po namin kayong imbitahin sa Living Waters Leadership Training. Na ito po ay gaganapin mula November 26 hanggang December 2 sa Asia Pacific Theological Seminary sa Baguio City. So, kung kayo po ay galing sa background ng abuse, merong naramdamang rejection, abandonment, or any traumatic experiences, at gusto nyo magkaroon ng paghilom. Katulad na po nung nangyari sa ating panauhin, yung mga anak niya na yumakap sa LGBT identity, yan din po ay tatalakayin, ay mag-register lamang po kayo. Email nyo po kami sa info@livingwatersphilippines.org or fill up nyo po yung form. Punta lang kayo sa www.livingwatersphilippines.org. Yan po ang website ng Living Waters Philippines, or tawagan niyo po kami sa 8571-3904, no? 8571-3974, or kayo po ay pwedeng mag-text sa amin sa 0917-828-4654. Again, that's 0917-828-4654. At para doon sa mga nakikinig sa ibang bansa sa atin, hello po ulit. At huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe, at i-share na rin ang ating programa. Yes. Gusto ko lang dagdag, baka narinig nyo training, baka isipin nyo how to na conference. Hindi po. Ito po ang unang 5 araw ay tungkol sa pagdaman nyo ng damdamin ninyo at nasaan ang Panginoon doon sa mga masasakit nyong karanasan. At ang panghuling araw, paano nyo ito dadalhin sa mga simbahan nyo?
Very good. Sa community, no? Community, ministries, even in your offices. Yeah. Oh, yes. Very useful. Yes. So, kaya balikan na natin si Mai Cabarloc. Yan. Okay. Mai, mabigat ba? Sorry andito naman kami. Okay. Thank you. Yung biniti nating tanong, so, yung nakwento mo na talagang iniyakan mo lang nung sinabi noong mga anak mo na Ma'am, you're a lousy parent. At saka yung pakiramdam na, bakit nagkakaganito yung mga anak ko sa kanilang pagtingin sa sexualidad nila. Parang wala na siya masabi, iniyakan na lang talaga niya. Ano yung, at dumaan ka din doon sa season na parang ano ba kasalanan ko dito? Paano ka kinatakbo ni Jesus? Bago po yan, syempre, naiyak nga ako, no? Tapos parang wala po akong makikwentuhan. Kasi kahit mayroon akong D-groups, kahit mayroon akong community sa simbahan, ang hirap ikwento. Kasi parang hindi ito kwento ko dahil kwento ito ng mga bata. Kasi baka sabihin, inunahan ko pa silang mag-out, kung ganyan. Tapos, hindi ko rin alam kung paano ako tatanggapin ng mga kahit kaibigan kong malapit sa akin na ano ang sasabihin nila? Kasi 'di ba parang ako po initially ang sabi ko parang yun nga baka ma-judge ako at ang mga bata. Bukod po sa sasabihin nila tungkol sa akin, may masasabi po sa pagkakakilala ko po sa mga kaibigan ko at na may masasabi sila sa mga bata na parang gusto ko rin po silang i-protect doon. So hindi ko po alam kung anong tatanungin sa Panginoon, kanino magkikwento, at anong magiging action ko dapat. Wala po akong... So, ganyan lang. Ang naging takbuhan ko po initially ay mga preaching online. Tapos, hanggang sa... Nakapagtapat po ako sa isang matalik na... isang parang mentor ko din po na... nagdaan din sa similar na sitwasyon sa kanya ring anak na pinakilala nga po ako kay Pastor Benji. Tas doon po, hindi ko din alam, pero si Pastor Benji ay inalagaan din ako, pakiwari ko sila ni Ma'am Hazel. Niyakap nila ako na hindi yung inaasahan ko na, na reaction ng mga tao pag nagkwento na magiging ma-judge ako o yung mga bata, kasama nila ako na ay sinamahan nila ako. Sila din po iyak ng iyak. Sila ni Ma'am Hazel. Tapos po yung nanalangin sila para sa akin na parang first time kong makadama ng panalangin na sobrang gentle. Sa inyo ko po talaga yung unang napansin, Master Ben, ay naramdaman yung nagigets kita, parang sabi niyo po, tas bilang solo parent, parang matagal kang survival mode, yun ang kwento nila sa akin, yun ang panalangin nila, naiintindihan. Tapos parang, alam ni Jesus yung iyak mo, Mai. Parang, totoo po ba? Parang, totoo po bang may karamay ako? Parang gano'n, yun po yung, tapos, yun, tas doon po nagsimula na parang, baka may hope, kasi, merong umiyak na, may ngumangal-ngal sa tabi ko na ganun din po yung, hindi naman nila kilala na personal, yung mga anak ko, pero may umiiyak na, parang nasasaktan para sa mga choices ng mga bata. Kasi po meron din silang gustong gawin sa katawan nila na talagang makakasakit ng katawan nila. Alam po namin na, yun po yung, kaya doon ko po unang naramdaman nga na, pwede palang mahalin ka ni Jesus through people for real. Parang ganun po yung sinasabi ng mga bata, for real. Tapos hindi ito tungkol nga sa iyo bilang nanay. Yun po yung narinig ko sa inyo noon. At sa mga sumunod na pagtuturo sa Living Waters na naatinan ko na naintindihan ko din po na hindi pala ito kwento ng ibang pamilya lang. Akala ko ang issue ng LGBTQ ay sila lang yun eh. Hindi ko po talaga naisip na ito ay kwento ito ay issue ng Pilipinas at ng lahat ng pamilya pala. Ngayon ko na lang po nalaman. Kumbaga kahit wala pong lumabas sa pamilya mo na mag-i-embrace ng LGBT, hinaharap po dapat natin tong lahat bilang nation kasi yun nga,
magkakadugtong po ang ating mga bituka lahat eh. Amen. Hindi naman po dahil sa gusto ko silang i-judge or kasi po lumaki rin ako na may mga kaibigan na LGBT. Pero hindi ko po naman naisip na ay dapat ko silang baguhin or anything. Pero yun po, ang nangyari ay sa bait na lang din ng Diyos, nagkaroon ng community na willing napunta po ako sa Living Waters na isang komunidad na nakakaintindi at nakakaintindi at kahit man sila ay hindi patunay na magagaling lahat, mga ganon, sabi po sige magkakarami tayong mag-journey. Sasabayan ka namin sa paglakad mo towards your healing. Kaya po, yun nga ang sabi ko, parang hindi naman ako ganun ka-healed para magsalita sa harapan ninyo ngayon, sumama dito. Pero po, alam ko na po yung nakahakbang na ako ng konti ba, kasi may umakay na sa akin. Tapos gusto ko pong tuloy-tuloyin pa itong paglakad. Magpapasama pa rin po ako. At kung mayroon din akong mahihilang iba na kailangan, hindi angkla-angkla tayo. Ganun po. Wow, beautifully said. Napakaganda ng kanyang description ng paano niya tinatahak ito ngayon. And really, so how important it is to know that someone is there for you. Yeah. Diba? And hindi lang basta somebody's there for you. Somebody who understands and is willing to listen. Who cries with you, laughs with you, or, joke around about it. Also, we joke around. But yung nakakaintindi, At saka only people like, nasa isang masakit na karanasan, ang makakaramdam kung genuine yun o hindi. Diba? Yung pag-uusap sa'yo, pakikipagsalita sa'yo. Kahit sa kwento niya, ang naging crucial sa nasimulang healing sa kanya ay yung merong dumamay. Yun yung narinig kong refrain sa kanya. Yes, ako din. May dumamay, may naramdaman siyang hindi na. Lalo na sa isang solo parent. Oh, yes! Kasi yung trauma nung iniwang ka ng asawa mo, so ang lakas ng pakiramdam na nag-iisa ka. Tapos may ganun kang issue sa mga anak mo. So, maaring hindi diretsong nagsalita si Jesus sa iyo, pero yung may pinadala siya. Yes. Na that's Jesus with a skin on it. Exactly. Yun yung pinadama ni Jesus. Ito yung mga miyembro ko, ako ulo niya, di ba? Correct. Parang yung last time natin episode, di ba? Hindi natin napapansin. Yung may mga pinadala si God, hindi natin napapansin na dinala ka doon kasi ando doon ako. Yes. Yun ang magsasalita for me. Which is good at na-recognize mo yun. Kasi ikaw lang talaga makakaramdam nun eh. Kasi yung mga tao kasi pagka you're right. I mean, hindi kita masisisi kung nahirapan kang pag-usapan kahit kanino because you don't know, not only that you're going to be judged, but you will feel it eh. They just want to know the story, but they're not there to help, to be with you. But they just wanted to hear your story. That's all. Yeah. But, going to a healing process with people who are serving God, mararamdaman mo talaga padala ng Diyos. Diba? So that's good. And that's a good decision. Yes. That's one So, good decision. tingin ko kahit na pakiramdam mo, konting hakbang pa lang, nakita ko na tama yung tinatahak mo. So gusto ko tanongin, kumbaga sa pupunta sa Mount Everest, ito mga lalakbayin ko, pero once ma-reach ko yung summit, ito ang makikita ko, like 360 degree of beautiful scenery, lush. No? So ikaw, ano yung vision mo? Ano yung, sa mga tinatahak mo na steps na to, ano yung iyong pangitain na gusto mong makita sa mga anak mo? Yung nadarama ko po ngayon na kapayapaan. Yung posible pala na hindi mataranta sa mga circumstances sa paligid. Pwede palang tumayo nang hindi nangaaway. Yung tumayo sa katotohanan na hindi tayo magkakagalit. Pero ang tinatayuan ko pong katotohanan ay ikabubuti ng lahat. Hindi po, hindi makakabawas. Tapos,
Tapos yung kalayaan din po mula sa shame na na kasi nga ako po marami palang dinadalang shame, nalaman ko din. Yun nga sa pagiging hiwalay sa asawa, sa pagiging sa marami pang ibang bagay, sa mga pagkakamaling wrong choices in the past. Pwede palang mabitawan yung shame. Tapos kahit nga may mali ka ng desisyon, hindi pa siya huli. Hindi, it's never too late ang sinasabi nila. Hindi pa huli ang lahat. At yun, ang ganda po siguro pagka nandun na din sila. Maaring hindi ko po makita, maaring hindi ko rin abutin, na hindi ko po alam kung gaano katagal, pero I'm praying and hoping na it's not a very long journey. Pero yun po, yung tunay na kapayapaan, yung kalayaan mula sa shame, yung ito pala ang totoong ako. Kasi po kahit ako dati naman ay, 'di ba sana mas maganda ang balat, mas makapalang hair, mas matangkad, yung madami kang akalang changes sa katawan na baka ikagaganda ko nga, mas mamahalin din ako ng ibang tao kung mas maganda ako. Pakiwari ko po yun din naman ang gusto ng mga anak ko yung madama nila na mahal sila, natanggap sila. Pero po, pwede pala yun kahit walang kilay, alam niyo po yun, kasi nga, nung dumating ako sa Living Waters, hindi nga ako nagsuklay, pero may nahal ako, parang ganyan. Kumbaga, hindi naman ako postura. Yun, kasi po, kung ang tanong po ay kung ano ang na-envision ko, sana po yung makita yon ng lahat ng kabataan na yun naman ang gusto talaga, yung acceptance, affirmation. Yung sabi po ninyo, merong legitimate needs naman po ito na minsan nga nahahanap natin ay sinusubukan nating punuin in the wrong way. Pero pag nakita natin ng tamang paraan ng pagpuno ng needs through the power of Jesus, wala nang kailangan gawin. Okay na. Ganun po. Ang lakas talaga ng Benj, ng sigaw ng mundo. Yung kung ano yung nasa paligid natin. Ang lakas, malakas, maingay. Na nakakalimutan natin yung bulong ng Diyos. At na hindi natin naririnig. So, mas marami yung nasa sa paligid. Kaya kailangan maging still so we can hear that small, gentle voice. Kasi maingay ang mga lies. Exactly. That's exactly what you felt when you said you were crying and there was a gentle voice praying with you and crying with you. And that was really Jesus telling you that. Ang mundo kasi talagang maingay, sumisigaw. And you get intimidated. That's what you react towards it. At nakita ko kay Maya sa ating pagtatapos, kasi gusto ko na siyang i-request ipag-pray. Hindi ko nakikita tong oras, pero we need to wrap up. Yes. Na nangyari sa'yo, Maya, sa unang iglap, paano ko ba ayusin itong mga anak ko? Pero ang ginawa ng Panginoon, in a sweet paradox, inuna ka niya na minaramdaman ka palang shame, minaramdaman ka lang your lesser than. So, imbis na yung anak mo ang unahin, ikaw muna yung puso mo na mahal ka niya, na hindi mo kailangan, may ayusin muna, maghugas, magtinis bago ka pumunta sa kanya, na mahal ka niya as you are. Na ang mga anak mo ay hindi mo trophy o hindi mo kahihiyan. Kung hindi, ako bahala sa kanila. I'll take care of them. Basta ikaw, na I will hold your heart. So, and in the verse, I will hold you. Yes. And pinadama niya yun sa'yo. At kasi yun ang hinihingi niya yung katahimian, peace, yung peace sa loob mo. And I pray that you have that. You will have that. I mean, full. Hindi naman talaga laging ganyan. I'm sure kasi nandito tayo sa mundong maingay Mag-iingay talaga yan. Di ba? At ang prayer namin sa iyo, kami ni JR, sa ganitong panahon na parang ang hirap lakbayin niyan, especially alone without your husband. Without a husband. We lend to you our faith. Yes. In places where you feel
weak or doubting, no? And we lend you our strength doon sa mga panahon parang nanghihina ka. And yun, yung tulad ng sabi kanina ni JR, yung conversation kay God, na imagine talaga kita na binibigyan ka ni God the Father ng heart, na ano ang itsura noong si God the Father. Siyempre, hindi naman niya ini-stop yung prodigal sa niya doon sa putikan. Imagine doon, noon hindi LGBT, pero ng babae, nagwaldas, nagwala. Hinintay niyang bumalik. Pero nung bumalik, diba, talagang kakadumahog siyang tumakbo at winelcome niya. So, I believe na our Heavenly Father is giving that kind of heart to you. And that will be wonderful, beautiful, and powerful. Yes, it is. Sige, so, i-request ka namin, Mayi, pwede mo bang ipanalangin yung mga magulang natin ngayon na umamin din na bading o tomboy yung mga anak nila, at ganun din, nararamdaman nilang sinisisi nila sarili nila, saan sila nagkamali at nasasaktan sila sa mga kinikilos ng mga anak nila. Kung pwede mo silang ipanalangin. Okay po. Heavenly Father, ngayon po kami po ay nananalangin para sa mga magulang, sa mga nanay at tatay na maaring mabigat ang puso dahil sa mga choices ng kanilang mga anak, mga pinalaking mga baby, nakaka-cute. Tapos ngayon po parang hindi ko maintindihan ang anak ko, Lord. Parang hindi ko po maisip bakit nagkaganito. Itinataas ko po, Lord, lahat ng nakikinig na nanay at tatay na may ganito ring sinasaloobin. Tapos parang ayaw mong magkwento kasi nakakahiya. Pero, Lord, ng katotohanan, hindi kami nag-iisa, di po ba? Kasi po, pinatunayan niyo ito sa amin at ngayon po ipinaririnig ninyo ito sa mga nanay at mga tatay na nangangailangan ng inyong assurance na kayo po ay present, alam na alam ninyo ang nangyayari. At itinataas ko po ang aming mga anak, kung maaari po bigyan din sila ng protection, wag po silang mahirapan masyado o mapahamak. At the same time po, makita po nila ang katotohanan. Hindi, madama po nila na may kakulangan pa rin kahit na ipinilit na nila ang lahat ng gusto nila, may kulang pa rin. Kasi po kung wala kayo, may kulang talaga. So sa mga magulang po, kayo na rin po ang magpuno sa aming mga puso. Kayo na rin po ang gaya po ng nagawa ninyo sa akin, kayo na po ang mag-direct ng path ng mga magulang na nangangailangan ng assurance or ng yakap or ng karamay din po, Lord. Hindi po kayo bitin, hindi po kayo, Lord, hindi po kulang ang ginawa ninyo sa krus, sapat po iyon para sa aming lahat. At kinakapitan po namin yun, humahawak po kami na kahit anong ingay nga na sinasabi ni Ma'am JR, anong ingay ng deception, anong ingay ng mundo, totoo pong sapat ang inyong ginawa sa krus para sa amin, ang inyong pagkamatay at pagkabuhay muli ay sapat para bigyang liwanag lahat ng dilim. So kami po'y makikikooperate sa inyo, kami po'y magpapamahal din sa inyo, tatanggapin po ang pag-ibig ninyo sa amin. All this we pray in the precious, victorious name of our Lord Jesus Christ. Amen. And to all our parents, I just hear our Heavenly Father saying na, anak, hindi mo ito pagkakamali, hindi kita sinisisi, and I want to free you from any false guilt from this. Amen. Panginoon, panalangin ko na ipapadama mo sa kanila na hindi nagbago ang pagmamahal mo sa kanila at sasamahan mo sila. Tulad ng panalangin ni May, sasamahan mo sila dito sa nilalakaran nila dahil ikaw ang tunay na magulang, ang tunay na tatay
tunay na nanay ng mga batang ito, Panginoon, na iyong iniregalo sa aming mga magulang. So, panalangin namin, Panginoon, na you will fight. We declare you are going to fight for these children. The enemy will not have them. Yes. The enemy will not have the last word on them. You are going to have the last say on them. You will bring them to your loving arms. In this we pray in Jesus' name. Amen. Ang ganda naman ng mga dasal ninyo. That's a very nice prayer. Yeah, thank you. Thank you so very much. Ay, I'm sure maraming mga magulang na nakaka-relate sa mga mga kwento at dasal ninyo na madami kasi I'm not a parent but I felt it. I really felt it. At yun nga, dun sa mga may nakakaramdam ng ganyang problema, maaari silang tumunga nga sa Healing Waters, diba? Living Waters. Living Waters, sorry. Yeah, Living Waters. And they could inquire on that one. And, Kaya welcome po kayo na kung kayo po ay nakakonect doon sa kwento ni Mai, ay ayaw po namin kayong iwanan mag-isa. Yes! Kontakin nyo lamang po kami. That's Again, right. ang aming telepono ay 8571-3904. Ang aming email, info@livingwatersphilippines.org. At pwede rin po sa aming website, www.livingwatersphilippines.org. Meron din po kaming Living Waters Facebook page. That's right. Comment. At kung I realize ito po ay 1 oras at kalahati lang na program, kung sa tingin nyo kailangan nyo ng counseling or prayer ministry, oh yes, that's right. Na kailangan iproseso kung ano man po yung na-trigger sa inyo, ay kontakin niyo po kami. At again, iniimbitahan namin kayo, si Mai po a-attend doon sa Living Waters Leadership Training sa Baguio. Isang linggo po itong healing retreat. And preparing your family, your community, your church to be a safe place. And I'm really happy that, you know, the radio station is giving us this airtime so that we are able to reach other people. Yung ministry ng Living Waters, and also real stories that's really happening, not only to few, but I'm sure there's a lot more, but they're just quiet about it. So there you are. At least there's a thing that God is working on. Kaya po, kontakin nyo lamang po kami doon po sa mga binigay namin sa inyo. At pakinggan nyo every Saturday night, 9:30 to 11. Right. Lalo po sa buwan ng Oktubre ay about parents whose kids admit their gays. At wag niyong kakalimutan, mag-like, share, at ano po sinabi, like, share, and comment. Parehong YouTube ba yun at saka Facebook? Oo, pareho. Gusto namin marinig ang inyong masasabi. You are part of this program. You are this program, and that's the reason why we put this up is because of you. So gusto naming marinig. Yes. At alam mo, gusto ko lang ihabol, ang Living Waters ay hindi diretsong nagre-rescue ng mga kids na sexually trafficked, pero nagpo-provide kami ng aftercare doon sa mga batang na biktima. Yun po yung mabigat na trabaho, no? Yes. Oo, kasi ito yung damage na nasira sa kanila. Tapos po ay gusto po naming makita yun na ang Living Waters, mga pupunta dito ay nasa demand side. Kapag tayo ay nasa pornography, kapag tayo ay nasa mga maling relasyon or sexual fantasy, masturbation, adultery. Adult. Yung po ang nagtutulak sa mga bata na yon para dalhin sa sex trade. Correct. So our choices po ay hindi lamang naiwan sa mga kwarto natin. Yan. That's right. Sige po, kami po ay pansamantala. Ang ganda na naman. Papaalam, another beautiful episode. Yes. A meaningful one. Yes. Very meaningful. Thank you for sharing your life. You know, I'm sure that's going to be that was very difficult on your part, but you did share it. Thank you so very much. So isa pong mapagpalang gabi sa atin lahat. Good night. Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.